Isang magandang araw sa inyong lahat na naman mga ka-G-Lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So ang dinala sa atin ang problema nito, nakita nyo naman, nag-rattle yung relay o maingay yung relay. So hindi na bali tumutunog to. So ang gagawin muna natin mga ka-G-Lovers, i-check natin yung mga posibilidad na pwedeng magpa ganito yung tunog ng relay o magpa abnormal sa relay. Pwede dito sa drive ng relay, pwede rin sa amplifier main natin, baka may DC ng konti kaya nag-abnormal yung yung protection niya, kaya nag-rattle yung ng relay, or pwede rin sa supply lang. So tingnan natin kung ano ba yung pinaka problema nito. So step by step na lang natin siyang aayusin. Titingnan natin. So una muna natin gagawin, i-check ko muna kung meron ba tong DC up. Tingnan natin. So okay, nasita natin yung multimeter natin. So check muna natin kung meron siyang DC out. So grounding natin. Wala naman siyang DC, pero nag-rattle yung relay natin, oh. Wala naman siyang DC output. So posibilidad, so yung supply 5 volts na lang. May problema to sa drive o sa relay driver niya. Pero bago ang lahat, check ko muna yung biasing nito. Baka abnormal din naman, kaya siguro nag-rattle. So double check na rin natin. Nung pag-test natin, normal naman siya, nasa 4, yan, 0.4 or 4. Yan, okay naman siya. So, ibig sabihin, okay naman yung voltage biasing natin. Wala namang problema. So, na-confirm na natin mga ka-G-Lovers na ang problema talaga ay dito sa relay driver niya. So, yung nag-supply ng relay o sa nagda-drive ng relay, na-confirm na natin. So, una muna natin gagawin ay kadalasan minsan lost contact. Resolder muna natin siguro. Bale, dito tayo sa section ng relay driver, mag-resolder muna. So habang nire-resolder ko to, papromote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ina-upload ko na video. Sa FB page ito na kikita, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin. So yan muna yung ginagawa natin dito. Siyempre resolder natin, baka cold solder. Tapos pag tinistingan natin na ganun pa rin, nag-rattle yung relay, so ibig sabihin may problema na parts dyan. So titingnan natin o kung kailangan isa-isa natin, gagawin natin mga ka-G-Lovers. So ito muna yung kadalasan ginagawa ng mga technician, nire-resolder muna. Tapos tistingin natin mamaya pagkatapos natin mag-resolder. So titingnan natin yung kalalabasan kung mag-rattle pa ba yung relay nito. So almost lahatin na natin yan. Lahatin na natin siyang i-resolder. So baka kasi maka-experience kayo ng ganito, lalo sa mga baguhan. So at least meron na naman kayong idea kung paano natin inaayos to. At least meron kayong tawag yan na pwedeng sundan. Baka sakaling ganito din yung yung solusyon. So talaga, lilinisin natin. Siyempre titestingin natin to.
So bali nung niresolder natin, hindi na nag-switch on yung relay. So kita nyo, wala na rin siyang rattle, kaya lang hindi na nag-switch on yung relay. So nakakatawa. So dati kanina nag-switch on yung relay, kaya lang nag-rattle siya. So switch on, switch on, switch on na mabilisan, kaya rattle nga. So ito, nagtataka ako dito, pag hinahawakan ko dito sa may bandang diode, nag-switch on yung relay. So tingnan nyo maigi ha. Kaya nga nakakatawa to mga ka-G lovers. Kakaibang troubleshooting na naman yung ganitong naranasan natin. Tingnan nyo maigi ha. Yan, hindi siya gumagalaw, di ba? Kahit nag-on and off na tayo, hindi nagbago yung position. So ito yung nakakatawa dito, yung hinahawakan natin yung signal hindi signal diode, Zener diode, nagsi-switch yung relay. Tapos itong transistor na to, akala ko nga may loose contact, kaya ginagalaw-galaw ko itong mga ka-G lovers, mga parts dito. Akala ko may loose contact lang. Yan. Pero wala naman. Pag ino-on ko to, tapos hinahawakan ko yung diode, tapos yung transistor, nag-switch on siya. O diba, kakaiba nga, diba? Parang sensitibo. So hindi na nga rumaratel, hindi naman nag-switch yung relay. Ito na yung problemang iisipin na rin natin, na pag hinahawakan yung diode, nag-switch yung relay. So bali ang ginawa ko dito mga ka-G lovers, una ko munang ginawa dito, tinanggal ko yung transistor dyan. Pinalitan ko talaga na siya ng bago, inactual ko siya kahit hindi ko na siya tinis. Kasi baka may posibilidad na may tama na rin to, may litong transistor na to, kaya pinalitan ko na siya ng actual mismo. So mura lang naman yung parts na yan. So tinagal ko muna tong C9014 na transistor. So pinalitan na natin ng bago, tapos tinisting ko ulit. So tingnan nyo maigi kung ano naman mangyayari pag pinalitan na natin ng transistor to. Yan. So, tanggalin lang natin, tapos palitan natin ng bagong transistor. So actual na yan, hindi natin siya inactual ko na lang siyang pinalitan. So bali part number nito C9014 to mga ka-G lovers. So pwede nyo ipalit dyan, pwede rin dyan na 2.551 9014. So kukuha lang tayo ng bago, post muna natin yung video, kuha lang tayo ng bago, tapos palitan natin. So ito, kakuha na tayo ng bago, kabit ko lang ito mga ka-G lovers, tapos aalamin natin kung ano ba mangyayari pag inon natin na nakakabit na itong bagong transistor. Nung pag-on natin, ganun pa din yung hindi nag-switch on yung relay. Yan, pero pag nahahawakan mo sa parte nito, nag-switch on yung relay. So pag ganito, yung ma-encounter yung problema na parang sensitibo siya, so ang gagawin nyo, kadalasan kasi tinatamaan yan yung capacitor. So ang gagawin natin, actual natin papalitan yung capacitor. Bali yung purpose kasi ng capacitor dyan, siya magiging silbing timer ng relay natin kung gaano siya katagal mag-switch on pag inon natin.
So, kasi pag napuno na yung charge, automatic mag-switch on na yung relay. So, diyan nakabase yung pag-switch on ng relay, yung capacitor natin, yung oras o segundo o minuto natin na delay. So, ang gagawin natin, tanggalin natin tong 4 na capacitor, tapos actual na rin natin siyang palitan. So, mura lang naman yan. So, minsan hindi ko na yan tinitis kasi minsan nadadaya ako ng tester natin. Minsan, pag tinis natin, nasa range pa siya. So, pag inactual mo na siyang ginamit, wala na. Pero pag meron talaga tayong yung capacitor tester siguro na kinacharge tapos ini-spark natin, baka malaman natin na kung good o okay pa. So, ito, inactual na natin siyang papalitan. Kumuha ko ng mga bago, ito. Yung isa, 100 UF yata yon, yung isa 220 UF. Itong isa na to, tingnan natin. Tigdalawa yan mga ka-G-lovers. Ito, ano to? Yung 220 UF yata. Tigdalawa sila, 100 UF at 220 UF. So, gagawin natin, papalitan natin. So, 4 lang naman yan. So, kumukuha lang ako mga ka-G-lovers dyan ng capacitor. So, ito na. Yan, kakuha na tayo ng capacitor. So, kakabit lang natin yan. Yan, hindi ko na yan pinupush yung video ha, para malaman nyo kung epektibo yung pamamaraan natin. So, mamaya pala mga ka-G-lovers, dahil tanggal na yung takip niyan. So, medyo nakita ko yung ano nito, yung relay natin na may konting carbon na rin, parang may spark na rin sa loob. So, kung lilinisan pa rin natin yan, pwede naman, kaya lang may nakita na kasi kung spark na siya. So, papalitan ko na lang yung mamaya. Pero, importante, mapanormal ko muna yung switch on ng relay. So, kabit ko muna tong 4 na capacitor na tigdalawa silang 100 UF at 220 UF. Yung 100 UF, 35 volts. Yung 220 UF, 16 volts. Yan. So, hindi na natin siya pinapass forward, hindi na rin natin siya kinakat para makita nyo kung epektibo yung pamamaraan natin. So, okay. Ikabit na natin yung capacitor. I-solder lang natin. Yan. Pagkatapos natin itong ma-resolder, testing natin ha. So, testingin natin. Tingnan nyo maigi kung mag-switch on na ba yung relay. So, dapat makikita natin na may delay siya ng konti. So, pero pag naka-on na siya, tapos in-off mo siya, tapos in-on mo siya automatic, so hindi ka na naghintay ng ilang minuto bago mo in-on ulit siya, dapat mabilisan lang yung switch on yan. So, ayun na, pakinggan nyo, nag-switch on yung relay, may delay naman siya, mga ilang segundo rin. Pero pag in-off mo siya, tapos automatic mo siya in-on siya, so hindi, wala siyang masyadong delay yan, kasi may charge pa yung capacitor. Meron pang charge yung capacitor. Pero pag natin. Pero pag matagal na siya bago mo may delay talaga siya. So, ibig sabihin, naguna siya kasi meron tayong 14 volts. Yan. 14 volts. Yan. Kita nyo. So, okay na to mga ka-G-lovers. Papalitan lang natin to ng, ng relay. Okay na to. So, tingnan nyo maigi ha. Pag in-on natin, pag in-off natin na mabilisan, mabilis lang yung pag-switch on yan kasi may charge pa yung capacitor. Pero pag tinagalan mo siya, na hindi mo siya in-on, so may delay talaga siya. Yan, kita nyo yung posisyon, gumagalaw na yung relay natin. Yan, saka makikita nyo, okay na yung voltahe niya, nasa 14 volts. Yan, nasa 14 volts na siya. So, dito pala mga ka-G-lovers, yan, naka-off siya, i-on natin. Yan, may delay siya ng konti. Yan, kasi kaka-off pa lang natin yung 14 volts. In-off natin, tapos on natin. Yan, on natin ulit. Hindi lang kita ng camera yan. Naka-off yan na mga ka-G-lovers. On natin.
Yan, may delay siya. 14 volts. Okay siya. So, ibig sabihin, okay na to. So, yung sinasabi ko nga sa inyo mga ka-G-lovers, baka magpalit kayo ng 12 volts dyan kasi nung una kong tinesting na 12 volts dyan, hindi gumana kasi yun nga, wala na siyang masyadong takip, hindi ko na mabasa yung nakasulat. Akala ko 12 volts yung relay. 24 volts pala yung max dito para mag-switch yung relay. Nabibigyan lang siya sa 12 volts. Yan, pag ganoon natin, may delay siya. Tapos, 14 volts. So, ibig sabihin, okay na to. So, papalitan ko na lang to ng relay. Kung una kong palit, 12 volts, hindi gumana. Sa 24 volts ko siya pinabit, saka lang gumana. So, bali ito, napalitan ko na siya ng 12 volts. Una kong pinalit, 12 volts. Mali yan, nabigatan siya. So, naghanap ako ng 24 volts. Yan, pinalitan ko na rin yung resistor pala sa overload protector. Yan. Protection yun yan pag na-overload ka o overdrive ka sa trigger o may talaga yan. So kita nyo, napalitan ko siya ng 12 volts, hindi yan gumana. Mali yan. Nung pinalitan ko siya ng 24 volts, saka na siya gumana. Sinabi ko lang sa inyo mga ka-G-lovers. So bali ito, testingin natin na napalitan ko na siya ng 24 volts, lagyan natin ng konting volume. Tingnan natin yung delay nito. Testing tayo. So bali yan mga ka-G-lovers, may delay naman, okay na yung relay natin. So napalitan natin ng 24 volts. So thank you very much, sana mayroon naman tayong natutunan sa tutorial natin na to. So maraming salamat sa panonood ninyo. God bless you all.